So yun guys, magandang araw sa inyo. Welcome back na naman po sa ating YouTube channel. Ayan, bigyan lang natin ng reaction yung Duterte party list, no? Na nanalo pero hindi makaupo sa kanilang pwesto. So bakit kaya? So si Abante yung gusto nilang paupuin. Ganon ka desperado yung pamunuan BBM ngayon guys. Kung sino yung hindi nanalo, yun yung pinapaupo. At kung namamayagpag ka naman, talagang hihilahin ka nila sa pababa. So hindi natin alam kung ano nangyayari sa ating bansa, no? Pag kung ikaw ay may kaso, makakalaya ka. Ayan. Ganyan yung ugali ng ating Pangulo ngayon. So guys, panoorin niyo yung video. Ito si Abante, ito, panakip butas to eh. Ang kapal ng mukha mo, Abante. So ikaw pa yung nanalo na hindi ka naman binoto ng taong bayan. Grabe guys, panoorin niyo yung video. Ito at nakakainis. Ito si Abante, kung makapal talaga mukha nito. Dahil panakip butas ka dyan, oy. Hindi ka panalo, talunan ka. Abante, talunan ka. Anong kinakayan-kayanan mo yung mga babaeng pinapatawag mo dyan sa house? Diba ba? Kung ako dito, hindi ako upo kasi nakakahiya eh. Kung bagat sa babae, ito, parang nawala yung boyfriend, pinangpalit lang to. No. Panakip butas eh. Kasi yan ang papel mo dyan sa Congress, Abante. Panakip butas. Mahiya ka, huwag kang umupo. Etong nangyari kay Abante, Naku. talo na, nanalo pa. Galing ano? Ibang klase talaga mundo ngayon. Isipin mo yung panalo, hindi makaupo. Yung Duterte Youth Party List, 3 yun. 3 upuan sa Congress yun. Panalo. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 2.3 million, tama ba? 2.3 million ang boto nun. Hindi makakaupo. Hindi pinaupo. Samantalang to si Abante, talo, pero panalo. Baligtad ngayon. Kaya nga sabi ko sa inyo, ngayong panahon ni BBM, pag ikaw ay nakakulong, nakademanda, hinahabol ng batas, ikaw yung gumagawa ng tama. Pag ikaw ngayon namamayagpag, wala. Ibig sabihin nun, wala kang alam gawin sa buhay mo kung hindi sumipsip kay Tamba o kay Marcos. Ganyan lang eh. Ako nga minsan napapaisip, partner eh. Kasi nung before the election, ang daming nagsasabi, ayaw nilang bumoto, wala din mangyayari, dadayain. Eh ako naman si think positive ako eh. So lagi ko sinasabi, di wag, basta gawin natin yung responsibilidad natin at yung resulta iwan natin sa Diyos. Bahala, basta kailangan natin bumoto. Sa katunayan, pinilit ko pang madalian, umuwi. Nasa US ako noon para lang makaboto, no? Pero parang lumalabas, partner, parang tama yung taong bayan. Napapaisip ako ngayon. Bakit nga ba bumoto pa ako? Parang ganun ang nangyayari ngayon eh. Kasi may kwenta ba yung boto natin? Nanalo ang Duterte, pero hindi makaupo. According to BP Sara. Tapos, Duterte Youth Party List. Tapos, itong naman kay Abante. Di ba? Parang, ako sa totoo lang, parang ayoko na rin bumoto. Kung ako lang tatanungin, medyo nawawalan na ako ng hanggat andyan si Garcia, hindi na muna ako siguro boboto. Kasi siya rin pala masusunod. Pahihirapan mo pa akong pumila. Ang init-init. Di ba? Merong mga matatanda dyan, naka-wheelchair. Aakyat sa... Wala namang mga elevator yun, wala namang escalator. Isipin mo yun. Tapos, ang masusunod lang pala si Garcia. Pambihirang buhay ito. Well, anyway, ewan ko to si Abante. Kung makapal talaga mukha nito. Dahil panakip butas ka dyan, oy. Hindi ka panalo, talunan ka. Abante, talunan ka. Anong kinakayan-kayanan mo yung mga babaeng pinapatawag mo dyan sa house?
Diba ba? Kung ako dito, hindi ako uupo kasi nakakahiya eh. Kung bakit sa babae, ito, parang ano, nawala yung boyfriend, pinangpalit lang to. No. Panakip butas eh. Kasi yan ang papel mo dyan sa Congress, abante. Panakip butas. Mahiya ka, huwag kang umupo. Diba? Isipin mo ang problema, citizenship. Citizenship, maglalabas ko ng sama loob. Citizenship ng kalaban mo. Hindi ka naman siguro, nagpapastor-pastor ka, hindi ka naman siguro tanga. Isipin mo, citizenship ang problema. Bakit si Erwin Tulfo hindi pinansin? Sabit-sabit ang citizenship noon, ha? Oh. Decided na yun. Ito, haka-haka pa lang. May problema citizenship. Mahiya ka, abante. Huwag kang magpaka ano-ano dyan. Kayo din, Garcia. Ako kasi partner, kaya ako naaasar dito sa nangyayari ngayon. Wala naman kasing perpektong administrasyon. Ako naniniwala ko, one way or another, may mga kalokohan bawat isa. Walang perpektong tao, hindi ka perpekto, hindi ako perpekto, walang perpekto. Pero itong ginagawa nila, kumbagat sa, halimbawa may mga politikong sadyang magnanakaw, yun yung akyat bahay. Yung tulog lahat sa gabi, aakyatin ka. Saka atake. Itong ginagawa ng COMELEC, ninanakawan ka sa gitna ng daan. Harap-harap. Harap-harapan. Ano, kababuyan eh. Yung lahat nakatingin, gagawin nila. Basta magreklamo na lang kayo, basta gagawin namin yung gusto namin. Sagad na po ito. Yung nangyari dito kay Uy at saka kay Abante, sagad na yun. Sagad na po yun. Maraming salamat po sa inyong lahat, no? Sa inyong panonood, palike and share ng ating video para mapanood pa ng ating mga kababayan. Maraming salamat po. Bye-bye!